property, nag-increase na rent. So, kung pinapadala namin yung 90% ng income namin sa Philippines to sustain the ministry, tapos nag-increase ng rent, yung 100% ko kulang. So, pag pinadala namin lahat, wala kami titira sa amin, kulang pa rin. So, kailangan namin mag-decide kung paano yung future namin. Naniniwala ako na ang nagbukas ng school na yon ay ang Panginoon. Kaya kung yung declaration ni Job na the Lord gives, the Lord takes away. Besides, this is ministry, hindi namin property yung... Kami yung founder ng school, pero hindi namin property yung school. Property ni Lord yun. Siguro for the past 3 years na ginamit niya yung ministry na yun na makapagtanim ng pangaral na salita ng Diyos sa mga buhay ng kabataan, kung hanggang dun lang yun, ayos lang. Kasi ang trabaho natin sa mundong ito ay magtanim at magdilig. So kahit ba tumagal yung school na yon, kung hindi mag-grow, hindi ko cost ng growth ng Panginoon yung growth, useless, purposeless. Pero hindi pa ako nagde-decide kasi pinag-pray ko pa at meron pa isang dumagdag na problem, ito pa, personal na family problem, talagang parang hirap ng gabi. So hindi ako natulog kagabi. Kailangan ko pa ng mga panalangin. Kasi nayanig ko yung family namin sa Philippines. It involves the future of children kasi may 3 bata na totally mawawalan ng magulang dahil sa isang bagay na isang pagkakamali. So, 3 pong pamangkin ko. Magkakapatid yun. So, kailangan ko ng panalangin. Encouragement yan. Everything, give thanks. Sabi ng bata sa akin, Pastor, isayaw mo lang yan. Masyado ka nag-aalala eh. Sarap maging bata, no? Wala nag-aalala. Pero kahit anong gawin kong feeling bata, wala pa rin eh. Hindi pa rin ako bumabata. Pero please lang, huwag tayong mag-asal lang. So mga kapatid, sa umaga pong ito, ang ating pong mensahe ay isa sa mga bagay na kailangan natin gawin sa ating paglago bilang Kristiyano. Sabi po na salita ng Diyos, basahin po natin ang sabay-sabay, Mateo 6:33. Ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangailangan. Ito pong message na ito, i-prepare ko ito kahapon natapos ko yung PowerPoint niya kahapon ng hapon. Pero punong-puno ako ng tanong. Kasi pinipilit kong i-digest yung tungkol sa ministry sa Philippines. Tapos kagabi, nung nangyari yun, sige mag-mic ako sa nila. Okay. So nung nangyari lahat yung nangyari kagabi, pagkatapos namin umuwi, bigla nag-flash sa akin itong Matthew 6:33. Sabi ko, Lord, sabi mo, seek first your kingdom and your righteousness, and all these things will be added unto you. Lord, have I not sought your kingdom? Hindi mo ba kingdom itong ginagawa namin? Hindi mo ba righteousness itong ginagawa namin? So, parang, ang dami kong tanong sa Lord, na, Lord, as far as I know, parang as far as I'm concerned, parang I was led by the conviction that you have given me. Binigay mo sa akin yung conviction, binigay mo ang leading. Pero bakit nagkaalala pa rin ako? Kasi sabi niya, huwag kang mag-aalala. Pag-isik mo ang Panginoon, kanyang katuwiran, ng kalooban. Bigay niya lahat. So parang umabot tayo sa punto na, Lord, bakit ganun? If I will suffer, I hope it will be a blessed suffering. Kasi may bunga pa rin eh. Even if it's a suffering, it's okay. Nung nakaraang 2 linggo, hindi ko na i-preach yung message kasi may sakit ako, ang nag-preach si Kuya Jethro. Ang tingin sa atin ng mundo ay para tayong uod, caterpillar. Kasi nga, once na sa Panginoon tayo, lahat na ng kasamaan natin, bibilangin na ng mundo eh. Sasabihin niya, wala kang karapatan magmalinis kasi masama ka din eh. Buod ka pa rin. Pero itong uod na ito, pag dumaan siya sa proseso ng metamorphosis, diba? Masakit yun actually.
Kasi ika-curl niya yung sarili niya, sasabit siya sa isang branch, magiging pupon. Tapos yung struggle niya kung paano niya i-break yung pupon, napakahirap na. Pero it is a blessed suffering. Kasi once it frees itself from that pupon, nasa niyo uod. Nasa niyo uod. Wala na. Yun ang totoong transformation. Hindi siya change. Kasi ng change, pwede mo siyang i-improve lang eh. Kunyari, yung uod, lagyan mo ng buntot. Uod pa rin siya. Pero yun, it was totally transformed. Kasi nung araw, ang uod gumagapang. Yung sumunod na nilikha, hindi na siya gumagapang. Lumilipad na siya. Wala po ako nakitang parang gumagapang. Delikado po yun. Hindi niya alam yung lugar niya. Diba? So mga kapatid, isipin natin, if it's a suffering, Lord, may it be a blessed suffering. Kasi parang purposeful. Otherwise, it's useless. You suffered for nothing. Ilan sa atin ang nag-suffer para sa wala? Para sa walang kabuluhang bagay. Napakarami siguro na ating pinagsisihan. Bakit? Dumaan tayo sa suffering pero wala tayong naanin. Diba? Yung tinatawag natin all pain, no gain. Diba? Tapos ang lakas ng loob mo mag-encourage sa iba, kapatid, no pain, no gain. Eh, ikaw may nag-gain ka ba? Wala. Diba? Sabi ng salita ng Diyos, kung uunahin natin ang kaharian niya, kanyang kalooban, bibigyan niya lahat ng pangailangan natin. So, ang mensahe natin ngayon ay huwag mag-alala. Hindi ko alam kung bakit may binigay ng Diyos na mensahe, samantalang mula Martes hanggang Biyernes, punong-puno ako ng pag-aalala. Pero nakakayanan ko pa kasi, alam ko sa Lord yung ministry na yan. Pero nung dumagdag yung kagabi, hindi ko na itulog. Hindi ko na itulog. Talagang ang lalim na iniisip ko. Ang concern ko ay yung mga bata. Ayoko na dumating ang pagkakataon sa buhay nila na susundan nila yung yapak na mali. Ang dinadalahan ko, Panginoon, susunod na rin lang sila sa yapak ng matatanda. Sana kayong magbigay ng yapak na tamang susundan nila. Amen. Amen. Hindi ko kayang gawin yun, hindi ko sila kayang iligtas. Kayo lamang ang Diyos kayang magligtas sa kanila. Pwede ko silang turuan patungkol sa salita ng Diyos, pero yung pakikirelasyon nila sa Diyos ang magliligtas sa kanila, hindi yung tinuro ko sa kanila. So, punong-puno ako ng pag-aalala, pero sabi ng Diyos, huwag mag-alala. Kaya nagpatotoo po muna ako kasi I feel disqualified to preach this thing kung ako nag-aalala. So, at least na i-release ko. At pagkatapos po siguro ng service, kung gusto niyo akong payuhan, dahil wala naman ang kasagutan lahat sa pastor eh. Ang pastor tao din. Kailangan niya ng panalangin, kailangan niya ng payo. Kasi kailangan kong makita at marinig ang pangungusap ng Diyos kung ano yung plano niya sa Pilipinas. Kung tutuusin, kung tatapusin natin yung ministry doon, malaking kaluwagan sa amin. Kasi pwede na namin gastusin pansarili yung aming kinikita. Pero hindi yun yung puso ko eh. Niligtas ako ng Panginoon sa 7 suicide sa isang motorcycle accident. Aanin ko yung buhay ko, patay na. Willing ako na mawala sa akin lahat para sa Diyos. Kasi ganun niya ako minahal, ganun niya ako niligtas. So hindi basta madaling payagan. Kaya sinasabi ko, Lord, dapat kayo ang mag-confirm na itatapusin niyo yung school. Hindi pwedeng tao ang mag-confirm. Kasi baka deception ng kaaway yan. Di po ba? Kasi pinayuhan na ako ng araw pa, 2 years ago, na itigil na yung school. Pero bakit buhay pa rin yung school? Bakit may mga bata pa rin nababago ang buhay? Bakit? So sinubukan na ng kaaway noon, baka sinusubukan niya uli ngayon. Kaya mag-focus po tayo sa message, huwag mag-alala. Napakaraming hilig ng mundo. Karamihan sa mga hilig na ito, walang naidudulot na mabuti sa pamumuhay ng tao. Mahilig sa bisyo. Di ba? May bibiruin kang kapatid ng lalaki, hilig mo kasi sa babae, ang hilig mo kasi sa sigarilyo, ang hilig mo sa ganito. Hilig! Pero walang naidudulot na mabuti sa buhay. Pero iisa ang pinaka-common na hilig ng lahat ng tao. Alam nyo ano yan? Mag-alala. Kahit mga taong walang bisyo, nag-aalala.
Tignan mo nga yung katabi mo. Huwag mo nang ganong titigan. Di ba? Pakibilang yung mga guhits. Doon natin malalaman kung gaano siya nag-aalala. Di ba? Kasi kung nag-aalala yan, mabait yung tao yan kasi maalalahanin, kalokohan. Alright. Uy, kapatid, ang dami mong guhit sa mukha, maalalahanin ka. Magkaiba po yung maalalahanin sa nag-aalala. Okay? Iba yung concerned sa puno ng concerns. Okay? Magkaiba po yan. Ang mga sumusunod ay 7 alituntunin kung paano talunin ng pag-aalala. So binigyan ako ng message ng Lord muna bago i-preach sa inyo. Sabi niya, Eric, 7 bagay gawin mo para matalo yung pag-aalala. Pero kagabi, hindi naman ako natalo. Parang matagal lang kami nagtitigan. Wala namang umatake. Nagtitigan lang kami nung inaalala ko. Kaya ko nag-iisip lumulutang yung utak ko. Una, kung binigyan tayo ng Diyos ng dakilang regalo ng buhay, siguradong hindi niya ipagkakait. Ibibigay din niya ang mga bagay na tutulong sa paglago at pag-unlad ng pamumuhay. Kung ang buhay nga ibinigay ng Diyos sa atin, yun bang mga bagay na kalakip at kasama ng buhay na ito hindi niya ibibigay? Tandaan natin, nagalit ang Panginoon kay Adan at Eva, pinaalis niya sila sa hardin, pero hindi niya pinabayaan. Binigyan niya pa rin sila ng damit. Binigyan niya pa rin sila ng instruction kung paano sila mabuhay. Maaaring sa hardin, hindi alam ni Adan ang pagbubukal. Pero sabi niya, magbubukal ka. Itinuro niya pa rin kung paano siya mabubuhay. Kung buhay nga ibinigay ng Diyos, yun bang kalakip nito, yung mas maliliit na bagay hindi niya ibibigay? Sabi ng salita ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Kapatid, maaaring maging milyonaryo ka, punong-puno ng pagkain ang iyong sisidlan, punong-puno ng kasangkapan, damit ang iyong mga cabinet. Pero pag patay ka na, lahat ng bagay na yun walang saysay. Pero hanggat nabubuhay ka, wala ka man ng lahat ng bagay na ito, ang buhay may saysay. Sabi sa sarili ko, Lord, ba't ako mag-aalala sa bagay na material? Ganyan yung buhay nagmula sa iyo. Diba? Nagmula sa Panginoon. Pangalawa, dahil walang pangamba sa buhay ng ibang nilalang ng Diyos, nararapat lamang na huwag mag-alala ang dakilang likha ng Diyos. Hindi nag-aalala mga hayop. Hindi nag-aalala mga halaman. Tayo na pinakatakilang nilikha ng Diyos. Bakit tayo nag-aalala? Tayo na may karunungan. Tayo na may dunong. Tayo na may kakayanan na gumawa ng napakaraming bagay. Bakit tayo nag-aalala? Samantalang yung mga quote-and-unquote walang kwenta, mga hayop, mga halaman na sinasabi natin, hindi nag-aalala. Bakit tayo nag-aalala? Sabi na salita ng Diyos, basta ninyong mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya nagtitipon sa kamali, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Merong kasabihan sa English, yung idiomatic expression na slang. Bird brain. Ano ibig sabihin ng bird brain? Makitid ang pag-iisip. Kasi yung size ng utak ng bird, napakaliit. Maaaring tao tayo, pero marami sa atin bird brain. Bakit? Kasi yung pananaw natin sa kakayanan ng Diyos, napakaliit. Higit na mahalaga tayo
kaysa sa mga ibon, sabi ng salita ng Diyos. Kaya sana, huwag tayo mag-asa ibon. Yung lahat na makita, tutupain para mabuhay lang. Kailangan matutunan natin sumampalataya sa Diyos at unawain natin na bago nilikha ng Diyos ang tao, hindi niya lang sinabi ang buhay ng tao. Lahat ng nilikha niya, sinabi niya lang, let there be. Pero nang likhain niya ang tao, when He created man, ginamit niya ang kamay niya. Hinulma niya ang tao. Hinubis niya ang tao. At bago nagkabuhay ang tao, binigyan niya ng sarili niyang hininga. Higit tayong mahalaga, higit sa mga anghel. Ulitin ko, bakit higit sa anghel? Sapagkat hindi ikinamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang mga anghel nung sila nag-imagsik sa langit. Pero ang tao na magkasala, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay para sa atin. Ganong kahalaga ang tao. Pangatlo, ang pag-aalala ay walang halaga at wala itong kayang baguhin. Kapatid, mag-alala ka na mag-alala, bigyan kita 5 oras. Kulang, plus 10 minutes. Kulang pa rin, ang last call na kasi closing na natin. May nabago? Wala. Sino ba sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Kapatid, baka paiikliin mo pa buhay mo. Tinanong ni Jesus, pag nag-alala pa kayo, hahaba buhay niyo. Baka yun pa ang dahilan na atakihin kayo. Di ba? O mag-suicide kayo. Yun pa ang siyang magbibigay ng pag-ikli ng ating pamumuhay. Bakit walang kayang baguhin ng pag-aalala? Oo, nag-aalala ka, pero hindi naman solusyon yung pag-aalala. Mas ibinababa mo pa ang sarili mo at mas inilalayo mo sa pag-asa. Dahil imbis na iniisip mo ang pag-asa, ang iniisip mo yung opposite. So the more you worry, the more you distance yourself from the hope that God gives you. Mas lumalayo mo na. Pangapat, kung ang Diyos ay nagbigay ng walang kapantay na kagandahan sa buhay ng mga halaman na mismong si Solomon na iinggit, higit niyang dadamitan ng kanyang mga anak. Sabi na salita ng Diyos, Solomon in all his splendor were not clothed as beautiful as these. Sabi na salita ng Diyos. Si Solomon, kailangan niya magpagawa ng idadamit niya. Pero yung beauty ng mga halaman, natural yun. Angkin nila yun, hindi nila kailangan isuot. Si Solomon, ang mga tao, kailangan nilang magpaganda. Di ba? Pero yung mga halaman, magaganda na. Pero sabi ng salita ng Diyos, higit niyang dadamitan ang kanyang mga anak. Higit niyang pagkagandahin ang ating pamumuhay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo ba kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Sabi na salita ng Diyos. Yung mga halaman ngayon, yung mga bagay na umuusbong sa lupa, ang gaganda. Pero saan dinadala yun? Panggatong. Natutuyo wala sa araw. Namamatay na lalanta. Bumabalik sa lupa. Tayo pa kaya na napakahalaga sa kanyang mata? Sobra niyang inibig. Hindi niya ba tayo dadamitan? Pero ano bang pananaw natin sa pagdamit ng Panginoon? Ang inaasahan kasi natin yung mga branded na damit. Di ba? Yung mga Louis Vuitton. Di ba? Oo. Di ba? Louis Vuitton. Made in the Philippines. Kumpanya ni Michael D. Mga kapatid, hindi mga pisikal na bagay ang sinasabi ng Panginoon sa pagdadamit. Ano ba ang unang damit ni Adan at ni Eva? Tandaan natin, sinabi nila wala silang damit sa salita ng Diyos, ano? Nakahubad sila.
Kasi, paano natin nalamang kahubad sila? Kasi, matapos nilang kumain ng prutas, hindi po mansanas yun. Yun ay bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. Bigla nila nakita yung sarili nilang hubad. Bakit hindi nila nakita yung sarili nilang hubad bago yun? Dahil meron silang damit. Sabi ng salita ng Diyos, sila ay nabalutan ng glory ng Panginoon. So, yung palang katawan ni Adan at Eve nung araw, baka maliwanag. Kasi glory ng Diyos, bumabalot sa kanila eh. Hindi nila nakikita yung kahubaran nila. Yung kawalan nila ng damit. Kapatid, higit tayong mahalaga kaysa sa kahit anong halaman, nais ibalik ng Diyos ang kanyang glory sa atin. Yun ang damit na dapat natin asamin. Na pag nakita na tayo ng tao, hindi na natin kailangan magbuhat ng Biblia, hindi na natin kailangan magsuot ng t-shirt na I am a Christian. Nakikita sa pamumuhay ang kadakilaan ng Diyos. Nakikita sa buhay mo ang being, yung katauhan ng Diyos. Binabalot ka ng kadakilaan ng Panginoon. Yun ang damit na dapat natin inaasam. Sabi ng Diyos, higit kayong mahalaga sa kanila. Kung ina-appreciate sila ng mundo, higit kang mahalaga. Pag hindi ka nag-alala na palataya ka sa akin, pag nakita ka ng mundo, ma-appreciate ka nila. Bakit? Babalutin ka ng damit ng Panginoon. Panlima, ang pag-aalala ay katangian ng di nananampalataya ang patunay ng walang pagtitiwala sa Diyos. Ang pag-aalala pala ay isang ebidensya na ang tao walang pananampalataya. Isang patunay na ang tao walang pagtitiwala sa kayang gawin ng Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, hindi ba ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Sino mga hentil? Mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Alam ba ng inyong Ama, alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Bago po man kailanganin yan, kapatid, alam na ng Diyos na kailangan yan. Bago po pa man maranasan ang paghihirap at hahanap ka ng solusyon, inihanda na ng Diyos ang solusyon. Kaso nga lang, sa maling lugar tayo naghahanap. Ang mga hentil, masyado silang kabala sa bagay na nasa mundo. Kung paano sila magagamit, kung paano mas lalaki ng kahit 0.5 inch lang yung TV nila kaysa doon sa kapitbahay nila para at least mas latest yung sa kanila. Kasi mas malaki. Di ba? Kapatid, gusto niyo malaking TV? Sa Pilipinas, meron kami 50 inches. Pero pag bubuhatin, 4 na tao. Napakabigat. Kasi meron siyang kasama. Mas malaki siya dito, mas mataba siya dyan. Di ba? Palaki yan ng TV, talo kayo dun. Kasi pag sinama mo pag ilalim niya, 100 inches na yun. Kaso nga lang, pag i-play mo, paiinitin mo muna isang oras bago lumabas yung kulay. Sinubukan ko bro, di mo bro. Mas tumagal. Kapatid, ang mundo masyadong abala kung paano nila lamangan ang kanilang kapwa sa pamamagitan ng pisikal na kayamanan. Bakit tayo nakikiisa sa uri ng pamumuhay ng mga hindi nananampalataya? Kaya sila nag-aalala kasi wala silang Diyos na magbibigay sa kanila. Kaya sila nag-aalala kasi hindi nila alam na may Panginoon pala na nagbigay ni ultimo buhay nila. Kaya kailangan nilang gumawa, mag-alala, para matiyak ang bukas. Pero ang tanong, alam mo ba ang bukas? Sino ang nakakaalam ng susunod na minuto? Wala. Hindi mo alam na sa susunod pa ng minuto, tapos na buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kung kailan hihito ang buhay. Walang nakakatiyak ng kahit ano. Isang tao masaya, tumatawa, na-stroke. Alam niyo ba yung susunod? Napakaikli ng buhay. Kaya piliin natin kung paano natin ipapamuhay ang buhay na ito. Pang-anim,
Ang pagtuon ng pananaw sa kaharian ng Diyos ay magtatanggal ng alinlangan sa lupa. Kung matutunan natin tumingin sa langit, mawawala yung utak natin sa lupa. Kaya sinabi ni Jesus, ganito dapat ang inyong kapamaraanan kung mananalangin kayo. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan, naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Ano ba ibig sabihin ng let your will be done on earth as it is in heaven? Ano ba ibig sabihin nun? Pray tayo ng pray. Siguro na-memorize pa natin yan. Kahit nagsusugal tayo, pwede natin sabihin yan eh. Di ba? Totoo. May transaction ka ng drugs, para hindi ka mahuli ng polis, nagpo-pray ka. Pray ka, Father. Pwede mong gawin yan. Sino niloko mo? Naunawaan mo ba ang sinabi ng salita ng Diyos? Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad na sa langit. Ano ba ang nagaganap sa langit? May pagkakamali ba sa langit? May kakulangan ba sa langit? May pag-iyak ba sa langit? May problema ba sa langit? Sabi na salita ng Diyos sa Revelation, dinescribe ang langit, a place of no tears, no worries, no problem, kahit ano. Kaya sinasabi ko sa asawa ko pag may problema, enjoy natin ang problema dito. Bakit? Wala na sa langit yan. Diba? Enjoy natin dito sa lupa kasi para sa lupa yan eh. Kaysa naman pag nasa langit ka, maghanap ka ng problema. Wala doon. Kaya dito ka na mag-enjoy. Di ba? Enjoyin mo na. Huwag mo siyang problemahin. Enjoyin mo siya. Bakit mo enjoyin? Kasi tandaan natin, bawat problemang nalampasan natin ay isang patotoo. Isang patotoo ng ano? Kawagian. Ay, enjoy mo. Enjoyin mong nananalo ka. Tandaan mo kapatid, kailangan bukas mas malakas ka kaysa ngayon. Kung nakikita mo ang sarili mong mas mahina ngayon kaysa kahapon, malaking problema. Nag-aalala ka. Sabi ng salita ng Diyos, sundin ang iyong kalooban tulad ng sa langit. So dapat danasin mo dito sa lupa ang pakiramdam ng langit. Pakiramdam na malaya, pakiramdam na hindi nag-aalala, kundi nagwawagi. Bakit? Napagwagian ni Jesus sa lahat. Nang siya ipako sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, it is finished. Akala natin, salita yun, it is finished. Tapos na yung test ko. Hindi ganun sinabi ni Jesus. Ang sinabi niya, lahat ng pangangailangan ng tao, maging ang kanilang kaligtasan, ang kanilang pagtubos mula sa kamatayan, lahat ng kanilang pisikal na pangangailangan, paggaling sa lahat ng sakit karamdaman, tapos na. Ibinigay ko na. So ano pong pinag-aalala natin? Sino ba ang tunay natin pinanampalatayanan? Pero kapatid, hindi ako nananampalataya kay Jesus na nasa krus. Ang pinanampalatayanan ko ay yung krus na nabuhay muli. Ay yung Jesus na nabuhay muli. Maraming tao na nananampalataya pa rin doon sa krus. Doon namatay si Jesus. Walang mabuting bagay doon. Dapat ang ating paniwalaan ay yung Jesus na bumangon muli. Kaya maraming na lilin lang sa relihiyon. Kasi ang pinaniniwalaan nila ay siya nakapako pa rin sa krus. Pero tandaan natin ang kwentong yun, hindi natapos sa krus. Siya'y nabuhay muli at umakyat sa langit. At sinabi niya na lahat ng mananampalataya sa Kanya magiging katulad niya. Mabubuhay muli hanggang sa buhay na wala hanggan. So dapat ang paniwalaan nating Jesus ay yung nasa langit. Yung nabuhay muli na umakyat sa langit. Huwag tayong ma-stuck doon sa krus. Kasi krus ay suffering. We thank God for the cross, but our faith should not be on the cross. It should be in Jesus who rose again, went to heaven, ascended to heaven, and will live forever, reign forever. Yun dapat ang faith natin. We thank God for the cross, yes.
But that is not the conclusion of life. The conclusion of life is eternity in heaven. Pangpito, ang pamumuhay ng bawat araw sa bawat pagkakataon. Ano ibig sabihin nun? Mabuhay ka one day at a time. Hindi pa ka dumarating yung bukas, sinusubukan mo na mabuhay para bukas. Hindi nga alam yun, hanggang next week, ipinamuhay mo na. Diba? Parang isang empleyado, nagpaalam sa boss, Boss, magsisick leave ako. Bakit? Masakit ka ngayon? Hindi, next week pa. Scheduled kasi. Kapatid, live one day at a time. Huwag mong pangunahan ang Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Bahala yung bukas sa sarili niya. Let tomorrow worry about itself. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Kapatid, ang dami mo nang problema ngayon. Gusto mo pang idagdag yung bukas. Sino pinahihirapan mo? Diba? Sarili mo. Diba? Tapos bigla mong sasabihin, bakit ang bigat? Kapatid, hindi payo ang kailangan mo. Kailangan mo, bato. Kung hindi sapat, palo. Kung hindi pa rin, hampas. Tatanungin mo, bakit mabigat? Eh, sino ba bumubuhat? Pati yung hindi mo dapat buhatin, binubuhat mo. Binuhat mo na yung kahapon. Binubuhat mo yung ngayon. Pati bukas ba naman, idadagdag mo pa. Diba? Tapos magtataka ka, ang bigat. Kapatid, yung mga bigatin natin, hindi binibigay ng mundo sa atin eh. Hindi rin binibigay ng Diyos. Minsan, nananadya tayo asarin yung sarili natin. Nananadya tayong pagurin, inisin ang sarili natin. Kaya sabi ni Jesus, huwag mong alalahanin ang para sa bukas. Hayaan mo na ang bukas mag-alala sa sarili niya. Ang buhay natin ay limitado. Napakaigli ng buhay. Ang kalakasan natin, napakaigli. Ang resources natin, maaaring napakaliit, napakakaunti. Paano mo ngayon ito iaalala kapag hati-hatiin sa napakarami mong inaalala? Kapatid, pag meron kang 100 problema sa buong buhay mo, pero yung dapat mong binubuhat sa araw na ito ay isa lang. Yung isa na ibinigay sa iyo ng Panginoon na solusyon para sa araw na ito, hahati-hatiin mo para dun sa lahat ng 100 problema mo. May masasolve ka ba? Wala. Kasi ang ratio ng problem to solution is 1:1. Hindi 1:100. Diba? Akala ng mga tao, pag ginawa nila yon, may nasolve silang konti. If you say you almost solved something, did you solve it? Diba? Para sa mathematical problem, punta ka sa board. Nakuha ko na eh, malapit na. Nakuha mo? Malapit lang, pero hindi mo nakuha. Diba? Malapit na eh, nag-time lang. Parang yung teacher, sabi ng teacher, ang tagal niya inaantay. Yung estudyante, sinasolve niya yung math problem. Sabi ng teacher, I give up. Tapos sabi ng estudyante, malapit na ako eh, nag-give up lang si ma'am. Kapatid, sapat lang ang kalakasan natin para sa isang araw. Sapat lang ang meron tayo para sa isang araw. We have enough. So let's not make this enough lacking. Ano ibig sabihin? Kung sapat yun para sa araw na yun, huwag mong gawin kulang. Kaya siya nagiging kulang dahil dinadala mo siya sa maling lugar. Ibinibigay mo siya sa maling suliranin.
So, imbis na meron ka na susolve on a daily basis, wala. Bubuhatin mo yung problema ng ngayon sa bukas, kaya ang dami mong excess baggage. Ang dami mong pinagsisisihan sa kahapon. May mga times na iiyak-iyak ka, nag-i-emo-emo ka. Bakit? Dahil sa kahapon. May babalik mo ba ang kahapon? Hindi rin. Wala kang control sa future, hindi mo pwedeng ibalik yung kahapon. Bakit mo inaaksaya sa dalawang bagay na yan ang buhay mo? Ulitin natin. You cannot control the future. You cannot bring back yesterday. So why waste your time with such things? Live your life for today. That is all you got. Yun lang meron tayo. Wala na tayong iba. Today is the only thing we have. Yesterday is gone. Tomorrow, we are not sure if there is a tomorrow. We do not know when we will die. So live your life now and make right choices now. Kasi yung choice mo ngayon ang makakapagpabago ng bukas. God never promised tomorrow, but He promised future. Magkaiba yung tomorrow sa future eh. Ang tomorrow, short-sighted. Tomorrow is short-sighted, but future is far-sighted. Because future is eternity. Walang limit yun. Yun ang pinangako ng Diyos. Future is eternity. It has no end. So yun ang pinangako ng Diyos. Sabi ng Panginoon, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Not tomorrow. Future. That is the plan of God. Pero paano tayo makarating sa future? How can we reach the future? We have to live one day at a time. We have to invest now. Today. Ulitin ko. The best weapon that a Christian has is now. One of the most effective weapons of Satan is tomorrow. Bukas na eh. Sasabihin niya sa tao, sabi mo bukas, simpo tayo, next time na lang. Diba? Oh, gawin mo na to para matapos na yung problema mo. Hindi, bukas na lang. Diba? Saka na lang. Diba? Magsisi ka na, hindi. Enjoy ko muna. Pag matanda na ako, isahan. Diba? Tomorrow, bukas na lang. So, tuloy, dahil bukas na lang, yung now, walang kwenta. Meron ka, pero tinapon mo. Pero napakaganda ng formula ng God, no? If you use now as your weapon, hindi na makakaporma pa si Satan. Kasi bukas pa siya puporma eh. Diba? Bukas pa siya gaganap. Kasi anong ginagawa niya kaya sinasabing bukas? Kasi alam niya yung bukas mo, mapupunta ka sa kasiraan. Bukas pa yun. Hindi mangyayari yung kasiraan niya. Kaya niya, tinuturuan ka niya na magsabi ng bukas tsaka na lang dahil doon ka pa masisira. Pero pag ginamit mo ngayon, if you use now, and you make the decision now, and you're not gonna worry about now, and worry about the future and worry about now. Balik na yung sinabi ko. Mga kapatid, hindi na makakaporma pa si Satanas. Kasi bukas pa siya. Ikaw, tapos na. Nagawa mo na yung dapat. So, huwag nating sayangin yung today. Merong isang kasabihan. The past is already gone. The future is something you're not sure of. But the present is a gift. Redundant, present is a gift. It's a present. Yeah. Today is a gift, that's why it is called present. So invest natin. Gamitin natin ng maayos. Sabi ng salita ng Diyos, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangad sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Delight yourself in the Lord and He will direct your paths. Sabi ng salita ng Diyos.
Magtiwala ka sa Panginoon. At lahat ng iyong aalalahanin, in all your ways acknowledge Him. He shall direct your path. Ang ganda ng sinabi sa salita ng Diyos, ano? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. In all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. Wala na tayo dapat alalahanin pa kung ang nasa isip natin ay ang ating Panginoon. Pag Diyos ang nasa isip natin, oo, sabihin ng mundo, baliw. Sabihin ng mundo, nag-aaksaya ka ng panahon. Actually, sila nag-aaksaya ng panahon. Hindi lang nila nalalaman. Kasi once you fill yourself with God, you no longer worry about anything. Pero sila, nag-worry pa rin. Kapatid, pupunuin mo na rin lang ang puso at isip mo. Sana piliin mo kung ano ilalagay mo. Sana huwag yung alala. Sana yung Panginoon ang ating ilagay. Sabi ng salita ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Marami ang tao na sobra-sobrang nahihirapan kasi mali ang kanilang binubuhat na pamatok. Ang kanilang pinapasan ay ang pasanin ng mundo. Sabi ni Jesus, ilagak niyo lahat sa akin ang binubuhat niyo. Lumapit kayo sa akin. Cast your cares upon me. Cast all your burdens upon me. Kung gusto mong makahanap ng kapayapaan at kapahingahan sa buhay mo, buhatin mo lang ang dapat mong buhatin. Sabi ni Jesus, ano yung dapat mong buhatin? Ang aking pamatok. Sapagkat ito ay magaan. Hindi mo pwedeng buhatin ang pamatok ni Jesus, dadagdagan mo na ibang bagay. Alalahanin sa kahapon, alalahanin sa bukas, hindi mo pwedeng ihalo. Bibigat. Sabi niya, ang buhatin mo lang ay ang aking pamatok. Yun lang pala dapat ang ating binubuhat araw-araw. Kaya pala tayo nahihirapan kasi sobrang daming ibang bagay ang ating pinapasan. Sino dito ang maraming heartaches? Ano ba yung mga excess baggage ng buhay natin? Unang-una, guilt. Sino dito ang merong guilt? Yung parang mga bagay na parang pinagsisisihan niya. Magkaiba po yung guilt sa regret. Regret yung panghihinayang. Yung guilt is pagsisisi. So ano, may mga guilt ba tayo sa buhay natin? Na parang mali yung decision natin. Di ba? Nagsisisi tayo dahil ginawa natin yung bagay. Yung regret, may mga bagay tayong nasayang. O pinahinayaan kasi dapat mas maganda yung naging bunga. Di ba? Pangalawa. Pangatlo, mga takot. Yung fear. Ano nga ulit yung fear? False evidence appearing real. Nagmumukhang totoo, pero false evidence yun, hindi siya totoo. Di ba? Parang sa dilim, may multo! Sino takot sa dilim? Taas ang kamay. Huwag kayo mahiya. Dapat dilim ang matakot sa iyo, kapatid. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ikaw ang liwanag. Ikaw ang ilaw. Sabi ng salita ng Diyos. Kaya dapat yung dilim ang matakot sa iyo. Di ba? Fear. Pangatlo, pangapat, resentment. Ano yung resentment? Paghihiganti. Meron kang gustong ipaghiganti. Meron kang tao na gustong balikan. Respawn. 5, galit. Yung hatred. Ito yung mga excess baggage ng buhay. Yung 5 bagay nito. These are called excess baggage kasi pinabibigat niya ang iyong pamumuhay sa isang araw. Hahaluan mo pa ng pag-aalala. Nabukasan. Yung excess baggage, dadagdagan mo pa ng future baggage. So
So sana mga kapatid, ang buhatin lang natin ay ang pamatok ng Diyos. Sapagkat sabi niya, ang aking pamatok ay madaling-dali at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Bakit sa sinabi yun? Sapagkat sinabi ng Panginoon na walang kahit anong pagsubok ang darating sa inyo na hindi niyo makakayanan. Sapagkat ako mismo ang magbibigay ng kapamaraanan upang lampasan niyo ito. Kaya nga si Jesus ay sapat na sa buhay ng isang tao. Sabi ng manunulat ni Pedro, I can do all things for Christ who strengthens me. Kaya kong gawin na lahat dahil binibigyan ako ng kalakasan ng Diyos. At Paul pala si Paul, Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Isipin natin, kaya natin gawin. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng kanyang lakas para sa kanyang haharapin. Pero kung sinubukan ni Pablo na humarap ng ibang bagay na hindi naaayon sa Diyos, huwag siyang mag-expect ng kalakasan sa Panginoon kasi hindi ibibigay ng Diyos yun. Kailangan mo ng kalakasan dahil hindi ka na makaumi, gumigewang-gewang ang lakad mo. Ibibigay ba ng Diyos yung kalakasan mo? Lord, please, strengthen me in Jesus' name. Sino niloko mo? Diba? Tutusukin mo yung sarili mo, tuturo ka ng drugs. Takot ka sa karayom, pero gusto mo ng drugs. Lord, please help me. Diba? Sino niloko mo? Kapatid, buhatin natin ang pinapabuhat ng Diyos, matitiyak ang kalakasan ibibigay ng Diyos. Ano ang dapat natin ipagkalala? Ang mensahe pong ito ay na dapat mamusap sa ating lahat. Sapagkat ito po ay namamusap sa akin. Ang dami ko po ay naalala. Pero salamat sa kanyang paalala na pag ating inuna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, lahat ng bagay ibibigay niya sa atin. Tayo po lahat ay tumayo tayo madalangin. Pangilang Diyos na mga pangyarihan, kami po itaus-pusong nagpapasalamat sa inyong pag-ibig, pag-aaruga sa amin, Panginoon. Napakarami po naming alalahanin sa buhay, ngunit kayo na mismong nagbigay ng buhay na ito ang nagpaalala sa amin, nangusap sa amin, nangaral sa amin na huwag kaming mag-alala, Panginoon. Ito po isang bagay na napakahirap gawin. Ito po ay kinahiligan ng tao, Panginoon. Ngunit dalangin namin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at sa salitang aming tinanggap, naway kami ay mabago tulad ng isang uod na naging paru-paro, Panginoon. Hinihiling namin ng Diyos na kung gagawin namin ang isang hilig, naway ito yung hilig na manampalataya at magtiwala sa iyo. Na sa lahat ng aming pagdaraanan sa aming buhay, hindi namin iaalalahanin kundi iisipin namin kayo una, Panginoon. Sapagkat pag kayo ang aming inuna, sapat na, Panginoon. Kung kayo ang aming inuna, walang suliranin ang kayang mangibabaw sa amin. Walang kahit anong uri ng pagsubok ang kayang magpababa sa amin, Panginoon. Sapagkat napagwagian niyo ang lahat sa krus ng Kalbaryo. At kayo na buhay muli. At kayo ang aming Panginoon na buhay. Hanggang sa walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa inyong paalala. Pagtibayin niyo ang aming pakikirelasyon sa inyo. At pagtibayin niyo ang aming pakikiisa sa inyong katawan. Salamat, O Diyos. Turuan niyo kaming huwag mag-alala sa pangalan ni Jesus.